Ayan na nga mga subscriber ko. At kamusta naman po yung inyong celebration ng Undas kahapon? Ayan, at sana ay nadalaw ninyong lahat yung puntod ng inyong mamahal sa buhay at nakapagtirik na rin kayo ng kandila. At kung nagawa ninyo yan, I'm sure napakaganda ng pakiramdam nyo ngayon. Di po ba? Tama po ba ako o mali? Ayan. Kaya po, ito po yung importanteng mapanood ninyong video ito dahil dito naman po ay meron din akong may mapupulot din po kayong konting aral lang naman at konting dapat ninyong malaman. Ayan. So, ayun na nga po at umaasa ako na lahat kayo ay nadalaw nyong lahat yung inyong mga mahal sa buhay. Sabi ko nga kanina lang. At ako po ay hindi naman ako nakapunta sa sementeryo dahil una ay hindi ko na po alam kung saan inilibing yung aking mga magulang. Nung araw po, imaginin mo ay namatay yung aking mga magulang ay napakabata ako pa po, maliit pa ako noon. So imaginin mo yung isang hindi pa ako adult noon, maaring magbibinata pa lang kumbaga ay namatay na po yung aking mga magulang, kaya hindi ko na po alam kung saan nakalibing yung aking mga magulang. At kung inyo pong tatantyahin ay imagine nyo 177 ko na po sa ngayong December. Isang buwan na lang po 177 ko na. So imagine nyo, hindi ko na talaga alam kung saan nakalibing yung aking mga magulang. Anyway, so ganun pa man ay siyempre ay hindi ako nagpapawala talaga ng kandila para pagdating ng mga ganitong okasyon ay makapagtirik man lang ako ng kandila sa kanila. At hindi lamang po yan, kundi doon pa rin po sa aking mga kaibigan noon at yung mga kamag-anak ko pa rin, kung meron man, ay naipagtirik ko rin po sila ng kandila. At napakasaya yung pakiramdam ko dahil nakita ko yung mga kandila na itinirik ko ay wala man lang ang gaganda uniform po, walang yung ang tawag dito, yung ang dami-daming yung sinasabi nilang luha daw, yun, wala po. At napakaganda yung parang uniform po sila lahat. Yung ganun po ba? Napagagandang tingnan. So, kaya ko naman po nasabi na talagang masarap ang pakiramdam kasi ramdam ko rin po sa kanila na masaya rin po sila kung saan man po sila naroon ngayon. Dahil nga naalala ko sila. Hindi lang po yung mga kamag-anak ko, magulang ko, kundi lahat din po yung aking mga kaibigan at mga kakilala. Lahat po yan ay pinagtirik ko ng kandila. Maliban na lang po doon sa mga ex-girlfriend ko, hindi ko na po sinadya ko na po talagang hindi sila ipagtirik ng kandila dahil unang-una hindi naman po sila sumakabilang buhay, kundi sila naman po ay sumakabilang bahay. Kaya hindi ko na po sila ipinagtirik ng kandila. Pasensya na po. At yun na nga po So ngayon po ang ating naman pong pag-uusapan. Alam ko po marami sa inyo, itong mga kabataan lalo na, hindi naman kabataan kundi maging katandaan na may mga magulang pa, may mga pamilya pa, kumbaga, na nagtatrabaho. Halimbawa, nagtatrabaho po kayo. At di po ba, marami naman po sa inyo ang talagang nagmamahal sa inyong mga magulang or sa lolo ninyo, ganoon, di po ba? Madalang naman po yung salbahe na anak at saka salbahe na apo. Madalang po yon. At katunayan,
Kung meron pong sa 1,000 siguro, maaring ang mga salbahe dyan ay baka mga 3 piraso lang. Yon. So, ang pag-uusapan po natin yung mga mapagmahal sa magulang. Ayan. Ito na po yung sinasabi kong dito ay matututo kayo. Ganito lang po yan. Ipapaliwanag ko lang po ha. Di ba? Pag nagtatrabaho kayo, tapos lingguhan ang uwi ninyo, o di kaya araw-araw mga kayo umuwi. Dahil nga sa sobrang pagmamahal nyo sa inyong mga magulang na matatanda na, di ba? Hindi pa pwedeng hindi kayo bibili ng Dunkin Donut. Hindi kayo pwedeng hindi bibili ng chocolate or either cake, halimbawa. Kasi pasalubong nga ninyo, di po ba? Ayan po ang doon po yan sa mga mapagmahal na mga anak or apo. Kasi nga po, mahal na mahalin nyo yung inyong mga magulang di ba? Kaya ganun po, hindi po talaga pwede kayong uuwi na wala kayong pasalubong. Tama po ba ako o mali itong sinasabi ko? Ayan. Yan na naman. Ang tanong ko sa inyo, di po ba ganun? Ngayon, ay talaga namang hindi matatawaran yung mga bata or mga anak na ganun na lang magmahal sa inyo sa mga magulang. At yun nga, sabi ko kanina, ang pasalubong lagi dyan para lang mabigyan nyo ng katuwaan o kasiyahan yung inyong mga magulang ay kailangan magkaroon kayo ng effort na bumili ng kung kahit na anong ipapasalubong ninyo. Pero ang kadalasan dyan kasi na pinapasalubong ninyo ay sabi ko nga kanina, cake, chocolate, or Dunkin Donut o ano pa man yan. Ganito po. At alam ko pong mahal na mahalin nyo, kaya ganun po ang ginagawa nyo, di ba? Pero parang mali po. Dahil unang-una, pagka po nagpasalubong kayo sa mga matatanda ng chocolate, Dunkin Donut o cake, ay para nyo na rin pong pinapatay yung inyong mga lula, lolo, o di kaya nanay, tatay. Pag yun po ang inyong pasalubong. Lalo na po kung mga senior citizen na po yung mga yan. At lalo na kung medyo parang gumagamit na ng songkod, yung madalang na magsalita, ay akala ninyo, ipinaparamdam nyo yung inyong pagmamahal sa inyong mga magulang sa pamamagitan ng mga pasalubong na cake, chocolate, or ano pa man yan, ay parang may mali po. Sabi ko na nga po kanina, parang may mali at talagang mali. Ngayon po, ito naman pong akin ay ituturo ko lang po yung tama. Ngayon, kung ayaw nyo naman pong sundin, ay wala naman pong problema, di po ba? Hindi naman po kaya, baka naman pwede na para humaba pa yung buhay ng inyong mga magulang or lolo, lola, ay hindi ba pwedeng instead ng yung mga matatamis na ipasalubong ninyo, baka naman po pwedeng palitan nyo na po ang inyong ipapasalubong. Instead na yung mga ganyan, baka naman po pwedeng kamuti na lang. Ayan. Nako, ang daming magtataasan ng kilay, oh. Kaya parang nakikinita ko na eh. Ayan. Paliwanag ko lang po, na kapag ang ipinasalubong ninyo, yung nabanggit ko kanina, cake, chocolate, or ano pang matatamis na yan, ay maaari pong hindi nyo alam na pinapaiksi ninyo ang buhay ng inyong mahal sa buhay, magulang o lolo, lula. Dahil nga po dyan sa matatanda na nga po, pakakainin nyo pa ng mga ganyan matatamis, ay sabi ko nga po, baka hindi nyo alam na kayo na mismo ang pumapatay sa inyong mga mahal sa buhay. At dito po, sa kung ang ipapalit nyo yung pasalubong ay kamuti na lamang, abay maaari pa pong humaba pa po ang buhay nitong inyong mga mahal sa buhay. Dahil po ang sinasabi ko naman po rito ay talagang napakaganda po sa katawan, lalo na sa mga senior citizen ang kamuti. Ngayon,
siyempre maninibago sila. Parang hindi nyo kaya na gawin agad yun, mag-shift kayo doon sa, imaginein mo, from cake, chocolate, at saka kung ano-ano pa, mga Dunkin Donut na matatamis. Baka isipin ninyo, naku, baka magtampo ang nanay ko dahil kasi sanay sa chocolate, pinapasalubong ko. Ganito lang po yan. Kausapin niyo po sila. At nanay, tatay, kasi napanood ko po kasi yung vlog ni Mr. Birana. Ang sinasabi po niya ay para humaba pa po ang inyong buhay, instead na ipasalubong po itong mga matatamis sa inyo, ay baka pwedeng kamuti na lang. At pagka yun ang pinasalubong ko, inaalala ko naman, baka magtampo kayo sa akin. At yan daw, sabi ni Mr. Birana, na napaka-bisa raw yan, lalo na doon sa mga matatanda, senior citizen na talagang pwede pang madugtungan o humaba pa ang inyong buhay pagka kamuti na lang lagi ang ipapasalubong ko sa inyo. Paliwanagan lang po yan. Ngayon, ang sinasabi naman po kasi ni Mr. Birana, o kagaya sa iyo, Lola, di ba, hindi ka na nakakalakad kung wala kang alalay, may sungkod ka na, may alalay ka pa, di ba? So bakit hindi na lang natin muna sundin yung sinasabi ni Mr. Birana na kamuti na lang muna ang iyong kakainin para lumakas pa yung iyong mga muscle sa binti para makalakad ka ng ayos at maliban diyan hahaba pa ang iyong buhay. Ganun lang. Paliwanag lang yan. Subukan muna natin yan, Lola, or nanay, or mami, yung sinasabi ni Mr. Birana, kasi ang sinasabi niya, yung isang buwan or hanggang 2 buwan na panay-panay ang pagkain nyo ng kamuti, mararamdaman nyo na yung pag-iba or paglakas ng inyong mga binti at hindi nyo na kailangan ang tungkod, kumbaga. So, paliwanagan lang po yan. Ano? Ngayon, may mga anak naman po na, ito, personal kong alam to, ha? May mga anak na maririnig mo, hindi ka pa mamatay na matanda ka. Yung mga ganon. So, yun po yung sinasabi ko, kung may mga suwail at mga tarantadang mga anak, doon sa 1,000, maaring 1 hanggang 3 lang yan, mga ganyan. Dahil ang lagi pa nga nilang pagdasal, hayaan mo yan, mamatay, mabuti nga siya, mamatay ka na para wala na kaming intindihin. Di ba yung ganon? O, isa na naman tanong ko, tama na naman ba ako o mali ako? Marami pong ganyan na nagsasabi na mamatay. So, kung yun, ang sinasabi, wala na ngang naibibigay sa magulang, wala na ngang masabi yung magulang mo na pasalamatan sa iyo, ipinagdadasal mo pang mamatay na sila. Napakawalang hiyang anak mo. Diba? Ganun po. I'm sure doon sa mga talagang hindi nagpapalya ng dagbigay ng pasalubong dito sa mga nanay nila, lola nila, talagang mahal na mahal nila yung lola or either na nanay, tatay nila. Ngayon, yung mga nagtatrabaho sa malayo, halimbawa nagtatrabaho kayo sa Maynila, di ba? Tapos uuwi kayo sa probinsya. Di ba ang madalas ninyong pasalubong diyan either alak or kagaya na sinabi ko, yung matatamis na yan. Di ba? Alak. Kasi ang gusto ninyo, mapasaya ninyo yung inyong mga tatay at lolo. Di ba? So, mayroong kwan doon. Kung inyong iisipin doon, ay mahal ninyo yung inyong tatay or lolo. Kasi talagang gusto niyo mapasaya eh. Kaya nga, bumili kayo ng pasalubong na alak. Alak ang dala-dala ninyong pasalubong. Kasi yun ang uso sa probinsya. Hindi po ba? Ngayon, yung pagpapasalubong ninyo ng alak, lalo na kung yan, mga senior citizen na yan, painumin nyo pa ng painumin ng alak yan. Anong ibig sabihin yan? Para nyo na rin pinapatay sila.
Not like kung para halimbawa hindi sila magtampo, di bilhan nyo halimbawa kung anong gusto, yung either bilhan ninyo ng mga damit, tapos ang alibay nyo lang, hindi ako tatay or lolo nakabili ng kung man lang ay, ng chocolate ay, o yung mga ganon, or pasalubong sa inyo. Pero ang totoo noon, mag-alibay na lang kayo na hindi lang kayo nakabili kasi naubusan na doon sa inyong binibilhan or either sarado. Ganun lang. Pero ang totoo noon, sinadya ninyo na huwag talagang bumili, kundi ang bilhin nyo lang mga damit na lang nila. Or either, mga, halimbawa, yung na lang, yung mga, kasi ang Diyos naman, matamis pa rin eh. So, hindi ko alam. Bahala na lang kayo mag-isip kung anong dapat ninyong ipasalubong. At, na para hindi naman sila magtampo. At, yun na nga po, ay, hindi nyo alam, buong akala ninyo, napasaya ninyo yung tatay ninyo, napasaya ninyo yung lolo ninyo sa pamamagitan ng pasalubong ninyong alak, pero ang hindi nyo alam ay kayo na rin mismo ang pumapatay sa kanila. Yun po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. So, since na kanyan, nasa probinsya naman sila, ay alam ko na hindi naman sila kailangan turuan na kumain ng kamote kasi alam ko, nandiyan naman talaga ang source ng kamote sa probinsya. So, turuan nyo na lang na kumain ng kamote kasi minsan minsan yung mga nandiyan sa probinsya parang pakiramdam nila sa sarili nila parang napakahirap naman nila masyado dahil kamote ang kinakain nila, pero hindi po ganun eh. Ituro lang po natin na napakagandang benepisyo yan na makukuha ng ating katawan sa kamote na yan. Yan. So, ano pa po ba ang dapat nating i-discuss dito? Or either, pasalubungan nyo pala ng prutas. Ganon. Prutas na lang po. Pasalubong ninyo. Halimbawa, galing kayo rito sa Manila. Umuwi kayo. Instead na alak, bili kayo ng apple. Bili kayo ng oranges. Yan. Yan po pala. Yan na lang ang pasalubong ninyo. At, total naman, dyan sila sa probinsya, halimbawa, ay sabi ko nga po, nandiyan naman ang kamuti lahat eh. Turuan nyo lang na regular nilang kainin yan. At yung nandito naman po sa Metro Manila na, or na nagtatrabaho lang na umuwi araw-araw, yun po ang mas maganda sa halip na cake, sa halip na chocolate, sa halip na Dunkin Donut, prutas na lang po ang ipasalubong ninyo. At samahan nyo na rin po ng kamote. Yun po. Di lamang po kamote, maging yung avocado. Kasi may kamahalan po yung avocado. So, yan po. Ganun na lang po ang pala ang inyong pasalubong. So, ano pa ba yung nakalimutan ko? At titiyakin ko po sa inyo, kapag kayan ay naturuan ninyo na kumain ng kamote, nako, halimbawa, yung mamamatay ka na sa loob ng 1 taon. Ito po, example lang ito. Pero pagka yan minintin mo yung pagkain ng kamote, sa halip na 1 taon ka na lang mamamatay, madudugtungan pa ng another 10 taon yung buhay mo. Bakit ko nga po alam ito? Kasi nga po ginagawa ko sa, diba? Sabi ko nga po sa inyo, kinakain ko po. Kung ano po yung maitinuturo ko sa inyo, yun din po ang kinakain ko. Sino ba mag-aakala na sa hitsura kong ito, 177 ko na next month. Dahil po November na ngayon, di po ba? So next month na po, 177 ko na. So, yun po eh. Ano-ano pa po ba yung mga kinakain ko? Sinabi ko naman po yan. Yung po mga hindi pa nakakapanood doon sa mga videos ko kung ano yung mga kinakain ko. Nandyan po lahat yan.
puro talbos. Talbos ng kamote, talbos ng kangkong, malunggay, katuray, or ano, kahit na anong talbos po yan na nakakain. Oh, yan po. Alugbati pala, yung dati sinasabi ko na hindi ko mamensyon, dati yung kulay violet, alugbati po. Ayan. At kung kanya po kung alam niyo po ba kung kayo ay nasa probinsya lang, halimbawa, dahil kung diyan naman kayo sa Manila or sa mga karatig probinsya sa Manila, wala naman po sigurong kogon diyan. Yung kogon po, kogon, yung pinangbububong ng mga bahay kubo ng mga taga-probinsya. Yun pong ugat noon ay nagpapahukay po ako niyan. Yung ugat na nilalaga po yan, tapos ginagawa ko pong tiyayan. Yang ugat ng kogon. Lahat po yung kagaya ng sabi kong tubig ng saging, ginagawa ko po yan. So, lahat po ng mga itinuturo ko sa inyo, ginagawa ko po. Kaya, alam ko yung sinasabi ko. Kaya, pero yung mga yung mga ex-girlfriend ko, hindi ko na tinuruan na kumain ng kamote, kumain ng talbos, o di kaya yung magtiya ng ugat ng kogon. Hindi ko na tinuro yun para mapadali na sila. Joke lang po yan. Dagdagan na natin ng kaunting joke, di ba? Kasi masyado kayo seryoso eh. So, ayan. Ano pa ba? May mga time minsan na marami akong gustong sabihin sa inyo, nakakaligtaan ko. May mga times na yung pag humarap na ako dito sa camera, nakakalimutan ko po. Pero naalala ko naman po. Kaya ito nga dinidiscuss ko ngayon since na dumaan nga po itong undas. So, ayan po. Maging kayong mga bata, kayong mga bata, yun po, kanino ugaliin niyo na kumain kayo ng, kung kumain kayo, halimbawa kanin, tapos, siyempre, natural ulam yan, ay ang gustong-gusto ninyo, litson, di ba? Yan ang mga gusto ninyo, lalo yung mga kalderetang baka, kung ano-ano, yan mga gustong-gusto ninyo. Okay lang po yan kasi bata pa kayo. Pero habang bata po kayo, ay ugaliin yung samahan ng gulay. Gulay lagi. Hindi po, wag kayong panatilihin na panay-panay ang karne. Mayroon nga po dyan, akong alam. Para nang butanding yung katawan. Ay paano kung lumapa ng lechon, wagas. Imagine mo, 35 years old lang. Pag nag-high blood yun, talagang grabe. Nung bandang huli, hindi na niya kinaya yung pagtaas ng dugo niya, patay. 35 years old lang. Paano? Ayaw niyang kumain ng mga gulay. Ay lang nga namang pagagalitan ko. Alam naman sabihin ko, "Hoy, kumain ka ng gulay." Hindi ka po pwedeng sabihin yun. Dahil sasabihin naman sa akin kaya siguro babawalan mo ako na kumain ng litson kasi naiinggit ka lang kasi wala kang litson. Baka sabihin pa sa akin na ganun. Diba? So, yan. Pero alam yan, may mga minsan akong pahiwatig dyan sa mga nakikita ko na lalo na talagang meron taong ayaw kumain ng gulay. Pero, tingnan nyo naman, hindi nagtatagal. 35 years old, 40 years old, tigok na. Ganun po. At ito naman po ay pwede rin po kayong magtanong sa doktor. Kasi hindi po ako doktor Sinasabi ko po, hindi po ako doktor. Pero base lang po kung ano po yung ginagawa ko, yun po ang itinuturo ko sa inyo. Ganun lamang po yan.
At alam nyo, yun, mga saluyot pala, yung labong, saluyot, nakaw, yan ang mga paborito ko. Talagang pinapapak ko yan. Saluyot at itong labong, wala po. Kaya doon na hanggang sa nasanay ako dati na hindi na ako kumakain ng kanin. Hindi na po ako kumakain ng kanin. At matagal na pong panahon na hindi ako kumakain ng kanin. Pero tingnan nyo naman, at hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, ay kung ang itsura lang ni Enrile, na 100 years old lang si Enrile, ikumpara nyo sa akin na 177 years old na, malayong malayo. Ay paano si Enrile? Ang nilalamon niyan ay atay, steak, lechon. Kaya tuloy, 100 years old siya, talagang pilit na. Ngayon nga, ako nagsasalita siya para ng bangingi na. Bago masundan yung salita niya, 1 kilometro, bago masundan yung salita niya. Ito, kumpara nyo naman ako. Ay gulay lang po ang kinakain ko. Lalo na yung pakbit, nakaw. Ay pagka may pakbit talaga pong yan ay isang malukong po yan. Tanghalian ko na po yan. Tapos dito sa amin, at laging may nakatambak dito na labong. Kasi nga marami pong kawayan doon sa bundok doon dito sa mga mangyan, ay sinusuplayan po ako rito ng labong. Ay paborito ko yan, labong. Tapos may time yan na yun, takbit, tanghalian ko na yan. Yung labong at saka saluyot, hapunan ko na yan. Ang almusal naman po kasi ay kuwan lang po ako, yung more on tiya lang, yung ugat ng kugon. Yun lang. Almusal ko. Tapos kung gusto ko lang kumain ng, halimbawa, yan, kagaya ng avocado, yan. Yan ang mga kinakain ko lang. So sabihin mo na lechon, adobo, kaldereta, wala na po. At yun po na dati ay kumakain naman po ako ng mga yan. Kaya lang ay pakiramdam ko po kasi na hindi yun ang angkop sa katawan ko, yung mga ganun na mga karne-karne na yan, di po. Yan, kuminsan, yung isda, yan. Yan. So, wala na po talaga kanin, as in wala na po yan. So, nasanay lang po ako. Puro gulay. Ewan ko nga ba, hindi ako nagsasawa sa gulay. Saka yung minsan, nag-order ako ng diyan sa Manila, nagpapa-LBC ako rito ng yan po bang broccoli na galing Baguio. Yan po, nagpapa-LBC ako rito sa amin ng isang box. Yan, broccoli. Yan po, pinapapak ko rin yan. Ikon ko lang po yan. I-steam ko lang po yan, tapos isaw-saw ko lang sa tuyo na may kalamansi. Nako, almusal ko na po yan, merienda na, lahat na. Saka yung mga repolyo na yan, ikuan ko lang po yan, gisa-gisa ko lang po yan. Minsan kasi, gusto ko ako lang gumagawa ng pagkain ko. Ayaw ko nang ipagawa dito sa helper ko dahil nga malay ko kung lagyan niya ng taba ng baboy ay talagang ako. Ayaw ko na po ng mga ganon. Baka sa kagustuhan niyang magpa-impress na masarap siya magluto ng gulay, baka lagyan niya ng taba ng baboy. Gano'n lang po. At saka yung may time na marami po ang dapat na kainin ninyo para panghaba ng buhay. Kasi may mga nagko-comment po kung ano raw po ay yung mga dapat kainin para humaba yung buhay. Marami po. Halimbawa, sibuyas. Lang po kayo, magtadtad lang kayo ng sibuyas. Ilagay nyo lang sa konting suka. Tapos budburan nyo ng paminta.
Tapos, may konting-konti lang na, isang ganyan lang na asukal. Nako, ang sarap pang papakin yan. Nako. Pag yan po ay nakasanayan ninyo. Maging luya pala, luya. Dapat maging makuhan kayo sa luya. Mga kwan po yan. Kung tutuusin sa unang tikim talaga ninyo, talagang hindi magugustuhan. Pero, pag nasanay po kayo, ang nagiging resulta naman, parang ang liwaliwanag ng pag-iisip ninyo, parang napakagaan yung mga katawan ninyo, para bang, parang pakiramdam nga ninyo, talagang, kung kayo, yung, hindi ko ma-explain eh. Pasobrahan lang natin ng salita, ikumpara parang nasa langit kayo, kumbaga, yan. Pero hindi naman sa langit. Parang, kumbaga, exaggerated ko lang yung sinabi ko. Pero, ganun po. Napakasaya ninyo, parang aliwaliwanag ng mga pag-iisip ninyo. Basta masaya kayo. Pag nasanay po kayo sa mga ganyan. Yan po ang sekreto lang. At, siyempre, ang pandyan, lahat ng gulay, lahat yan, magpapabata sa iyo at pampahaba ng buhay. Kaya nga, di ba, yung naririnig ninyo, napapanood ninyo minsan sa reels, di ba? Yung tatay, nagluluto ng gulay. Dumating yung anak. Ang sabi ng anak, tatay, anong ulam natin? Ito, nagluluto ako, anak, ng gulay, pampahaba ng buhay. Di ba sabi nung anak, baka hindi na tayo mamatay niyang tatay. Kumain naman tayo ng karne. Baka hindi na tayo mamatay. Di ba? Pero kan po yan. At talagang kung iisipin po niyo, parang parang hindi totoo. Pero paminsan-minsan po, siyempre magkarne kayo. Kasi kailangan naman po yan. Tapos itlog. Yan. Ganun lang. At yun na. Ako, pag may kuwan ako, yung nagpaprito ako ng itlog. Alam niyo po ba kung ilang sibuyas ang ipapatadtad ko dyan sa kamatis? Nako, at least 10 kamatis at saka 15 sibuyas. Yan po yan. Isang itlog lang po yan, ha? O yun, more on sibuyas. Kasi kung hindi nyo kayang kainin ng puro yung sibuyas, gisa nyo sa itlog. Ganun lamang po yan. So ngayon po, alam nyo na, na instead na magpasalubong kayo ng matatamis sa inyong nanay na matatanda na tatay or lula, lulo, ay huwag na po yan. Either kamuti na lang po ang inyong ipasalubong, samahan nyo na rin po ng prutas. Siyempre. Ganun lamang po yan. At para iwas doktor na rin po. Iwas doktor na rin. So sana ay kahit pa paano ay masundan ninyo at pwede nyong sundin o pwede nyong hindi sundin itong sinasabi ko. Nasa inyo naman po yan. At para sa akin po ay gusto ko lang din pong may matutunan or may ibahagi ako dito sa lahat ng mga nanonood dito sa aking mga vlog, bagamat sabi ko nga po walang kakwenta-kwenta. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscribers, at kung hindi pa rin po kayo nakapag-subscribe at na pinanood itong video ito, mag-subscribe na po kayo para pagkatapos ng pagbablog ko, pagkatapos ng pagdadaldal ko, mapasama na kayo doon sa sasabihin kong mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po.